ibibidyo ko naman yung aking paggagawa ng full wave. At kahit hindi ko pa pinuputol, ituturo ko na lang kung paano ko ginagawa yung aking pang full wave. So ngayon, bumili ako ng mga bago na. At wala na akong stator na ito bago. Kaya lang wala yung casing niya, ilalagay ko pa yung sa kanyang bracket, stator bracket. At ito yung nabili ko. So, nakabili din ako nito, TTGR na, ayan, TTGR regulator. Ang presyo niya ay 350. Ito ay 180. Tapos ito ay 70 plus. Ito ay 200 ba to? Ito ang tatak niya. Hindi ko na nalimutan ko na kung magkano ang bili ko dito. Ayan. So, ganito ang ginagawa ko mga katoda. So, yung dilaw, ayan, meron niyang dalawang, basta't yung dilaw. Yung dilaw ay may dalawang wire na nakalagay. Ayan o. So, yan lang ang ihiwalay ninyo. Ayan. Ito at saka yun. Yun ang puputulin. Tapos, pagsasamahin at ilalagay na naka-floating. Lalagyan nyo na lang ng sinkable tube. Pero bago nyo pagdikitin, kailangan kaskasin nyo muna yung pinakang varnish. May varnish siya eh. Tapos saka nyo pagdikitin. So, nagawa nyo na, kumbaga. Ngayon, ang susunod naman, huwag nyo nang pakikialaman itong kulay pink. Yan. Kung sa iba, kulay white yan. Yellow. Orange, pink. Pink at saka white. Minsan, white at saka pink. So, ito, huwag nyo nang pakikialaman. Ito na lang pakikialaman nyo. Yung may dalawang wire na may tawag dito eh. So, yung dalawang yan, yun lang pakikialaman nyo. Itong kulay pink, hindi na. Tapos, dito sa kulay green, ito lang pakikialaman nyo. Yan, yung walang balot din na wire. Yan naman, lalagyan nyo din ng wire. Ito, yung yan. Tapos, dadalahin nyo papunta dito. Dahil tinanggal nyo na yung wire eh. Yung dalawang tanso din na wire. So, ganun ang gagawin. Ginagawa ko pagka nagpupulo wave. So, kakatin ko lang yan ng ano bang tawag dito ng kutsilyo o kaya ng cutter, tapos kakaskasin ko yung pinakang varnish, tapos lalagyan ko siya ng wire papunta dito para dito ko ididikit. Pero yung dalawang wire na nandito, naka-floating siya, magkasama silang dalawa na magkadikit silang dalawang ganun. So simulan na natin. At kaya naman kaya ako ginawa to kasi yung aking pagkaka-full wave dun sa aking isang tricycle nasira na. So, kailangan ko na palitan yung aking stator kasi mababa na yung kanyang voltmeter, yung voltahe. So, ipapakita ko din sa inyo mamaya kung gaano kababa na yung voltahe. Naando na, ang nagpapatakbo na lang sa kanya ay yung natitirang karga ng baterya. So, hindi mo alam kung hanggang saan ka makakarating pag naubos na yung karga ng baterya at wala na. Kumbaga, pundido na itong mga to. Lahat yan pundido na. Kumbaga, may grounded na. So, sa pagbubuo naman nito, kailangan mong yung yellow at saka pink, yun naman ang ating tatanggalin dito. At yun naman ang nakalagay dito. Ayan, doon sa pink at doon sa yellow. Ayan, ganon. Tapos the rest, color coding na, mga kapatid. Madali na. Okay? So, i-video na natin yung ating tricycle at ipapakita ko sa inyo na hindi na talaga siya nakarga. Okay? Mega loud shoutout po at salamat po sa pagbisita sa aking channel. Umpisahan ko na tanggalin yung pinakang negative dito. Pero yung dalawa doon sa hindi ko pa natatanggal. Ayan. So ito, kinabitan ko na ng wire. Ayan. At dahil sa dispalinghado pa yung aking ayan, yung aking shouldering gun. So ito, lalagyan ko pa ng sinkable tube. Ayan. Ito, lalagyan natin yan. Doon. Lalagyan natin dito. So, pagkalagay natin, papagapang natin dyan o kaya dito sa ilalim. Ayan dyan. Tapos papunta rito sa kanya. Mahaba pa pala, kulay dilaw. Pag ganon. Yan. Yan. Tapos yung dalawang yon, ito at saka yung isang yon, pagsasamahin natin. So bago ko pinagdikit yon, kinaskas ko muna. Yan, kinaskas ko muna yon. Hindi ko na nailagay sa video pa. So gawin ko muna at ipakita ko na lang sa inyo kung paano ko ginawa yung actual drink. Hindi ba? Naghanap lang ako ng mga putol-putol na wire dyan. Ito. Ito ay gauge 20. Hindi, gauge ano to? 18. 18 siya. Okay. So, gawa muna tayo. Tapos,
itong aking soldering lead ay nabili ko lang sa hardware. At itong nabili ko sa Shopee, hindi siya dumidikit. Peke. Okay. So, gawin ko muna mga kapatid. So, ayan, nailagay ko na. At nilagyan ko na rin ng sinkable tube. Ayan. Okay. Hindi pa may focus. Pasensya na. So, ayan. Tapos, dito ko pinadaan sa ilalim. Papunta dyan sa kulay dilaw. Yung pinagputulan nitong dalawang wire nitong tanso na to. Yan. Yung dalawang tanso na yan, kakaskasin ko muna yan para masaya at hubad silang dalawa na hindi pwede silang hindi magkasama. Ayan. So, ganun lang. Tapos na. At ilalagay na natin to sa kanyang housing o bracket. Tapos ilalagay na natin doon sa ating tricycle. Okay? So, bago ko tapusin yung video ko na ito, ilalagay ko muna to. Papakita ko rin sa inyo na napagdikit ko na siya. Okay? Yan, nailagay ko na. At napagdikit ko na rin yung dalawang at nalagyan ko ng sinkable tube. Ayan, naitutok naman. Ayan siya. Ito yung dalawang magnetic wire na negative nakasama ng dilaw. Yan. So, tandaan nyo lang na dito kasi paiba't iba yung yung paglalagay nila ng wiring. Pero kadalasan, ito kulay puti pag original, pero pagka local yung mga made in Philippines, ito o Thailand, nagiging pink. So, yung dilaw, nasa dilaw lagi yung yung dalawang magnetic wire. So, yung magnetic wire na dalawa, yun lang lagi ang tatanggalin nyo. Itong pink or white, hindi na nyo papakialaman. Tapos, yung isa dito na wire, na magnetic wire, yun ang tatanggalin nyo. At dadalhin naman dito sa pinagtanggalan ng dalawang magnetic wire na katabi ng dilaw. Okay? So, ganun lang kabilis. Mag full wave. So, full wave na siya. Okay? At yan lang ang aking gawa. Okay? Hindi may tutok. hindi masyado maganda yung pagkaka-welding natin, pagkakahinang. Pero, okay na rin yan. At saka to, itatago natin dyan. Itong wire na yan, na hindi siya tumatama doon sa magneto. Okay? Yan, ganyan. Ganyan lang. Okay? At ilagay na natin sa lagayan. Okay? So, yun lang yung mga gamit ko. Tapos tumambay, kakapit natin yan. Okay? Ilagay ko na, natanggal ko na dito sa luma yung pinakang base niya o yung bracket niya. At dito ko na rin inilagay yung aking bagong stator. Ito yung sa luma para dito. Sa pulser. Dito nakalagay yan dati. Yan, dito. So, kaya hindi ako nagtatapo ng mga luma. Kasi minsan, bibili ka ng stator, walang base. Ito hindi kumpleto, kundi ito lang stator mismo. Itong pulser at saka itong magnetic coil ang magkakasama. Wala ito. So, tinanggal ko itong luma dito. At ito ang ginamit ko dito sa bago. Mabuti, madali ko natanggal to. Yung mga tatlong tornilyo. Kadalasan, yan ay nahihirapan tayo na magtanggal. Okay? So, ikakabit na natin to doon sa ating tricycle na nasira. At para makapag go na uli, makapaghanap buhay na uli. Okay? Yan mga katoda, yan lang ang ibinibigay. Kasi may battery yan. Ayun, tumata siya pagka namatay. Namatay siya. So, ang kailangan palitan natin, ito, yung luma ko na rectifier at saka yung stator. Ayan, stator. So, yun ang mga papalitan natin. So, mamaya papakita ko na malakas na yan. Ayan, nailagay ko na. At ang palo niya ay ayan, 12 na. So, pagka na-revolution mo, lagyan natin dito. Hindi natin mailagay ng maganda. Walang nagkakawak ha. Ayan ha, 12. Tapos, 13.4, ako 14, 13.2. Pagka dinatas mo ng ayan, nagre-revolution siya. So, na po 14. So, ang ibig sabihin, ayos na. So, ayan, pinagpapalitan ko na. Naglagay na rin ako ditong socket dito sa bago kong rectifier. So, okay na. So, naglagay lang ako ng sinkable tube. Hindi ko pa lang napapainitan. Ayan, sinkable tube. Yung kulay itim, ayan, magkakasama sila. Galing sa ilaw, yung kulay yellow, at saka itong galing sa accessory wire. Magkasama yan. Tapos yung the rest, ayun, color coding na. Yung pinakang white, wala na yung white. Para sa ano yan eh. Kill switch.
So hindi na natin sinama yan. So yun lang mga katoda. Salamat sa paminsan-minsang panonood sa aking video. Yung inverter ko talaga, ayan o. Yun lang ang kaya. Yun lang ang karga, 11. So pagka ni-revolution mo, saka lang siya. Ayan, re-revolution ko ha. Ayan o. Saka lang siya nataas. So kulang sa karga yung battery ko. Galing kasi sa, sa basket. Pero ayan, tumataas na siya. Ang ibig sabihin, kumakarga na. Okay? So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.